Good morning everyone. Narito po muli tayo upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Kumain ng salita ng Panginoon. So, welcome po sa lahat at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na muli mo kami itinako sa lugar na ito. Dalayan mo nga po, Panginoon, ang kapahayagan nagmumula sa iyong trono, Panginoon. Maunawaan po namin ang iyong salita at amin po ito maipabuhay upang patuloy na maluwalhati ka sa aming buhay. Salamat po sa lahat at narayin po namin ang malakas at pagkilos ng iyong Espiritu sa aming kalagitnaan. Purihin at sambahin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol sa God's part and our part. Ang bahagi ng Diyos at ang bahagi nating mga anak niya. Okay? Sa bawat pagkilos ng Panginoon, meron siyang bahagi at meron din pong bahagi tayo. Okay? So, ang ating pag-aaral ay hango po dun sa Mark chapter 5, 1 to 20. Okay? So, atin pong basahin muna ang ating teksto. Verse 1 up to verse 6. They went across the lake of the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tomb to meet him. This man lived in the tomb, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So, atin pong tatalakayin kung gaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon magpalaya kahit sa pinakamasamang tao, pinakamakapangyarihang tao, at yung tao na wala na sa sarili. Okay, kung tawagin nga po dito sa ating pag-aaralan, ang taong ito ay nasa kabundukan na, nasa sementeryo, at wala pong taong makapagpigil na sa kanya. Bakit? Sabi nga po sa ating binasa kanina, nakatali na ng kadena ang kamay at paa. Ngunit ano sabi dito? Pinuputol lang niya lahat ng uri ng kadena na inilalagay sa kanya. Kaya kahit pang anong kulungan mo siya ilagay, kung yung kadena nga niya kaya niyang putulin, yung pa kaya ang pintuan ng anumang uri ng kulungan. So wala pong makakapigil sa kanya. Ganun po kapangyarihan ang masamang espiritu na humawak po dito sa taong ito. Pero walang mahirap. Lahat ng bagay ay madali para sa ating Panginoon. Amen? Okay. So, punta po tayo muna sa God's part. Dahil makita po natin dito kung gaano napalaya ang taong ito. Meron munang bahagi ang Diyos at mamaya talakayin din po natin yung bahagi ng tao. Ano dapat gawin din natin. Okay? Para makakilos ang Diyos sa buhay natin, kailangan
sumunod tayo, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? At meron po tayong dapat gawin. So, unahin po natin yung bahagi ng Diyos. Okay, sa pagkakataon ito, dito sa ating pag-aaral, sa Mark chapter 5. Unang-una, na bahagi ng Diyos, sa verse 15, okay, ating mababasa. Sa verse 15, sabi dito, ayan, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. So, makita po natin dito, first, the part of God is to deliver us, okay, from the hand of the enemy. Yung demon-possessed person, pinalaya ng ating Panginoon. Sa ating panahon, ang tanging gagawin ng Diyos sa buhay natin ay para tayo ay palayain, baguhin, alisin tayo sa kadiliman, dadalhin sa kanyang kaliwanagan. Okay? Ito po ang expertise ng ating Panginoon. Kaya nga ano po ang sabi doon sa John chapter 10 verse 10? Jesus came to give us life abundant. Okay? Ang gagawin ng kaaway, si Satan, is to steal, to kill, and destroy. So the first part, okay, ng ating pag-aaral sa God's part, ang bahagi ng Diyos sa pagtulong niya sa atin, ay ito po yung bahagi niya. Ulitin ko po, para tayo ay palayain sa kamay ng Satanas. Sa panahon natin ngayon, kaya magulo ang mundo ay dahil ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Okay? Kaya nga sabi diyan sa Korinto, the God of this world, ang Diyos ng sanlibutan ito. Kaya makita pa rin natin dito po sa Peter, sa 1 Peter, aking buksan. 1 Peter chapter 2, malinaw po ang sabi dito, sa verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So saan tayo galing? Galing tayo lahat sa kadiliman. Galing tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Ngunit anong ginawa ng Panginoon? Tinawag tayo mula sa kadiliman. Pinalaya tayo sa kamay ni Satanas. Ito po talaga ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ano po ang sabi dyan sa 1 John? Jesus came to destroy the work of the devil. Kaya sa tuwing tayo naririto, tuwing linggo, tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, o tuwing tayo nagpabasa ng salita ng Panginoon, hayaan natin ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon na tayo ay mapalaya. Dahil ang ginagawa ng kaaway, o ang ginawa ng kaaway, ay kinulong tayo, hinawakan tayo. Prinsipyo ng mundong ito ang umiiral sa atin. Naparito ang ating Panginoon upang palayain tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Palayain tayo mula sa kadiliman. Kaya sa tuwing tayo sasamba, hayaan natin na huwag natin pagsawaan na sasabihin sa Panginoon, Lord, patuloy mo akong baguhin. Sabihin na natin lahat, patuloy mo akong baguhin. Huwag nating itong pagsawaan sapagkat ang nais ng Panginoon, mapalaya tayo sa kahirapan, mapalaya tayo sa kamay ng kadiliman, sa prinsipyo ng mundo nito. So this is God's part, to
to deliver us from the world, from the hand, from darkness. Okay? This is God's plan. So dito sa kwentong ito na naganap nung panahon na nagmiministeryo ang ating Panginoon, pinalaya niya ang taong ito na walang gobyerno, walang tao, walang makapangyarihan tao na pwede humawak sa Kanya o makapagbago sa Kanya. Sino ang tayong pag-asa? Ang pagpapalaya na mula sa ating Panginoon. Ulitin ko po, walang mahirap sa Diyos. Huwag mong sabihin na ayaw ko sa Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon ay ikaw ay tulungan, ikaw ay baguhin, ikaw ay pagpalain. Ang tayong magagawa natin lagi is, Lord, move in my life and I'm willing to be delivered by you. Delivered by your word. To be changed by your word. Okay? So ito yung una. Ang Diyos, nais niya tayong palayain sa kahirapan, palayain sa karamdaman, palayain sa sistema ng mundong ito. Sa madaling salita, gusto niya tayong pagpalain. Sa pamamagitan ng pagpapalaya niya, makapangyarihan ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kaya kailangan paniwalaan natin ang bahagi ng Panginoon na ano yun, palayain tayo sa kahirapan, sa karamdaman, palayain tayo sa anumang uri ng problema. Okay? Ano po yung number 2 na matutunan natin sa Mark chapter 5? Verse 5. Ito po yung pangalawa na bahagi ng Panginoon. Diyan sa verse 5, balikan po natin sa Mark. Yan. Sa verse 5, night and day, sorry. Sa verse 15 pa rin tayo. Sa verse 15. Okay. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Okay. Ano yung ibig sabihin ng sitting and clothed and in his right mind? Ito po yung pangalawang bahagi ng ating Panginoon. Yung pinalaya ng Panginoon dito ay nakita nila, bukod sa pinalaya siya, siya ay sitting with our Lord. Nadatnan nila, pagkatapos siyang napalaya na bago, okay? Natulungan sa kanyang kalagayan. Ang pangalawa na work of God is, He changed his mind. Sitting with Jesus, nakita ng mga tao kung ano nangyari doon sa tao na yon, na dating may legion of demons na nasa kanya. Napakahirap niya, pagulo ang kanyang buhay, hindi na siya nananahan sa bahay nila, nasa lansangan, nasa bundok, nasa sementeryo. Okay? Ang taong ito, ano nangyari? Pangalawa na work of God is, he is being discipled by God. Sitting with God, clothed. Ano ibig sabihin ng clothed? Meron na siyang bagong damit. Dati ang damit niya ay gusgusin, marumi, magulo, hindi maayos ang kanyang damit o pagkatao. Ano ang nakita ng mga tao? Sitting with Jesus. Kapag sinabing sitting with Jesus, magbibigay ka na ng panahon sa Kanya. Gusto ng Panginoon, the second work of God, God wants you and me to sit with Him. For what purpose? Para tayo ay makinig sa Kanya, to be discipled by Him, at nakita natin dito na change ang kanyang mind.
with his right mind. Unang work of God, to change our life, to bless us, to deliver us. Number two is to disciple us. The part of God in our life is for us to be transformed. Number two work of God, to transform us. Let's say all together, transform us. Para tayo ay kanyang baguhin, para mapakinabangan ang ating buhay, maging maayos ang ating buhay, maging maayos ang ating pamilya, at maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Okay? Napakahalaga ito na dapat nating matutunan. You need to have a time to study the Word of God. You need to have a time to attend worship service. Kaya turo ng Panginoon ay huwag mong kaligtaan ang pagdalo. At pangalawa, makita natin dito yung sinabi dyan sa command ng ating Panginoon, go and make disciple. Napakahalaga na tayo ay matransform o mabago ng ating Diyos. Okay? Isipin mo, napakatagal tayo na namuhay na wala ang Panginoon. Matagal tayo malaya. At nung dumating ang Panginoon sa atin, meron tayong kinasanayan. Kaya kapag sinabing discipleship, yung tayo ay mabago sa dati nating kinasanayan. Sasanayin tayo, itatransform tayo ngayon ng Panginoon sa kanyang kalooban. Kaya napakahalaga ang Sunday service, ang prayer meeting, ang training, ang discipleship, ang ano pa ba? Yung conferences, seminars, o yung tinatawag natin na ER or Encounter with God. Okay? Mahalaga yung Bible studies natin. Kasi ang lahat ng ito ay para tayo ay matransform, para tayo ay mabago, dahil work of God is to transform us. Kaya nga, ano sabi ni Paul, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Hindi po yung automatic, magic. Kailangan po tayo patuloy na matuto, mag-aral, magbasa, maging tapat sa pagdalo sa lahat ng gawain. Bakit? Ang lahat ng iyan ay para tayo ay matransform, matuto sa kalooban ng Panginoon. Para wala na pong hadlang ang blessing, ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Okay? So ito yung number 2 ng work of God. Pupunta naman po tayo ngayon sa tinatawag na part ng tao or our part, yung bahagi natin sa pagkilos ng Panginoon para tayo'y maranasan natin ang malakas na kamay ng Panginoon para tayo ay magiging pagpapala. Amen? First part, para sa atin, na ating bahagi para sa miracle or blessing of God, meron po tayong bahagi na gagawin. Ano po yun? Verse 2. Sa Mark chapter 5, verse 2. Ano sabi dyan? The man with an impure spirit came from the tomb to meet Jesus. Ano po yung part natin? Is to come to Jesus. This is our part. To come to Jesus. Doon sa verse 6, ang ganda ng sinabi doon sa verse 6. Ito sabi niya, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Nakita nitong taong ito na puno ng problema, puno ng demonyo, puno ng kahirapan, puno ng kaguluhan. Nung nakita niya ang ating Panginoong Hesus, tumakbo siya, lumapit siya, tumakbo siya, at sa kanyang pagtakbo, pagdating
sa harap ni Jesus, nagpatira pa siya, nag-worship siya. So this is our part. To come to Jesus with a humble spirit, pusong may pagpapakumbaba, pagpapasako sa Panginoon. Yung paglapit mo, at sabi dito, run. Ano ibig sabihin? Nagmamadali siya. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at nagpatira pa. So sa ating buhay, our part is to always come to Jesus. May problema ka ba? Come to Jesus. Masaya ka ba? Come to Jesus. Ano man ang kalagayan mo? Always come to Jesus. Kaya nga may tinatawag tayong devotion. Huwag na huwag natin kaligtaan ang paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating prayer, Bible study, devotion kung tawagin natin. Yung panahon na tayo lumapit sa Kanya. Papakumbaba, sumasamba sa ating Panginoon. Okay? So napakahalaga po. Ang first part na ito, lumapit tayo sa ating Panginoon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, salamat na rin ka. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga na ikaw ay laging dumadalo. Kaya turo ng Diyos, huwag kaligtaan. Dahil ang ating ginagawa ay paglapit sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, huwag natin, bago tayo lumapit sa tao, sa Diyos muna tayo lumapit. Bago ang lahat. Kaya nga sabi ng Bible, put God first. Okay? Ang paglapit sa Panginoon, tandaan po natin, hindi tayo bibiguin ng ating Diyos. Kaya masarap lumapit sa Panginoon. Bakit? Maaasahan natin siya. Masarap lumapit sa Panginoon. Bakit? Tutugunin niya tayo sa anumang ilalapit natin sa Kanya. Dahil yan siya. Sobrang bait ng ating Panginoon. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Alam niyo, minsan kaya pinahihintulot ng Panginoon na mayroong mga problema tayo o challenges sa buhay para matuto tayo lumapit sa Diyos. May time na wala ka nang mapuntahan. Gulong-gulo ka na. Tandaan natin, sa Diyos tayo lumapit at mararanasan mo ang himala ng Diyos. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, huwag ka magtiwala sa sarili mong karunungan. Huwag ka magtiwala sa kayamanan mo. Huwag ka magtiwala sa kasikatan mo. Huwag ka magtiwala sa kaparaanan mo. Lagi sa kaparaanan ng Diyos tayo umasa. Pakatandaan po natin ito. Turo ng Diyos. Huwag manangan sa sarili mo kalakasan o karunungan. Kaya nga may Diyos. Kaya nga tao tayo. Tayo tao, imperfect, mahina. Kaya nandiyon ang Diyos na makapangyarihan para tayo lumapit sa Kanya. Amen. Okay? So ano po yung number 2? Na bahagi ng tao. Coming. Okay? Coming to Jesus. Number 2 is verse 5. 15. Yun. Sitting there. So ito po yung bahagi natin. Dressed in his right mind, and they were afraid. So, parang nabanggit ko rin dun sa una, dun sa pangalawa na part ng God is to transform us. Dito naman, our part is to sit, to give time. Sabihin natin, magbigay ng panahon. Mga kapatid, ano yung pinaka-priority natin sa buhay? Ang pagyaman ba? Hindi yan ang utos ng Diyos. Kasi ang yaman, yan ay blessing.
Ang turo ng Panginoon, kung meron tayong priority, na tayo ay magiging alagad ng Diyos. To sit with Jesus, to be discipled. That should be our main focus in life. To be transformed, to be changed. Baliktad po sa ngayon. Ang inuuna po natin ay ang pagyaman. Meron pong warning ang Panginoon dyan. Naituro ko na po dyan sa atin, sa Ecclesiastes. Ano sabi ng Ecclesiastes? Vanity after vanity. Kung mag-focus ka sa yaman, ano sabi doon? Maiiwan mo yan kahit piso wala ka madala. Dinadaya tayo ng kaaway. Ang gusto ng kaaway lagi sa atin is this: to gain the whole world. Gusto mo mapasayo lahat. Ulitin ko po. Kasakiman ang turo ni Satan sa atin. Kaya nga sabi dyan sa Ecclesiastes walang kasiyahan. Makuha man ito milyon, trilyon naman. Makuha man yung trilyon, mas malaki pa doon. Yan ang turo. Meron ka nito, mapapansin mo, gusto mo naman yung ito pa. Nakuha mo nito, ito pa. Nakuha nito, ito pa. Kaya nga po, doon sa 1 Timothy chapter 6, di ba turo ng Panginoon doon, huwag mong hangarin maging mayaman. Bakit kaya? Kasi, vanity nga, mapasayo, pero, nasasatisfy ka ba? Walang satisfaction dito. Kaya makikita natin, nagpapatayan ang mga tao ngayon dahil sa kasakiman. Hindi masama ang yaman, don't take me wrong. Sabi nga ng Panginoon, God is pleased to see His people blessed. Natutuwa ang Diyos na makita tayong maging mayaman. Kaya lang, hindi yun ang priority natin. Ang priority natin is to follow God, to be trained by God. Kasi, simultaneous yan. Kapag sinisik natin ang God, ano sabi ni Lord? I will add these things unto you. Kapag inuna natin ang Diyos, kahit hindi mo nga hanapin ibibigay ng Diyos yan kasi alam niya ang desire ng puso mo. Psalms 37:4, ano sabi niya? Kapag natutuwa tayo na unahin ang pagpapadisciple sa Panginoon, He will give the desires of our heart. Hindi ko sinasabi na masama ang yaman. Ang yaman, nais ng Diyos yan na makita sa atin. Pero ang prinsipyo ng Diyos, lagi natin uunahin ang pagsunod, ang unahin natin ang Diyos. Naku, mga kapatid, malinaw po sa Bible. Ano sabi niya? Doon sa Old Testament. Samay ka, lalo sa Hagay. Basahin niyo po yung Hagay. I can blow away those riches na nasa sayo. Kaya kong ihipan ang lahat ng iyong kayamanan para mawala. Babala ng Panginoon yun. I blew them away, sabi ng Panginoon. Inihipan ko, inalis ko ang lahat ng tinatangkilik mo. Kapag ginawa natin Diyos ang ating trabaho, ginawa natin Diyos ang ating negosyo, ginawa natin Diyos ang yaman, God can blow it away para ipamalas lamang sa atin. Kaya sabi na ng Bible, warn those who are rich. Kailangan maging mayaman sila sa spiritual. Doon po yan sa sa 1 Timothy chapter 6. Okay? So, ano yung number 2 na part natin? Is to sit with the Lord, to hear His voice, to learn from Him, at ano ang gagawin ng Diyos? He will truly deliver us and bless us. The greatest blessing na meron tayo is the will of God. Ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Malinaw. Pagdating sa kaligtasan, he that doeth the will of God. He that doeth. Who shall be saved? Those who do the will of God. Amen? At maniwala kayo. God will truly bless us. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon.
So number 2 part, do your devotion faithfully, attend discipleship training, attend Sunday services regularly, faithfully, and desire to attend conferences, seminars that will uplift your spiritual life. Kaya this coming Sunday, this coming anniversary, let's do our best. Amen? Kaya, discipleship, sitting with Jesus, so that our mind will be renewed para mabago tayo. Kasi yun yung number 2 na bahagi ng Diyos, to transform us. And our part also is to submit ourselves to His will, to be discipled. Kaya narito ako, kaya nariyan ang church, utos ng Diyos, to have a church for the people of God to be discipled para mabago. Kapag sinabing disciple, disciplined person, ibig sabihin, nagpapasakop sa Panginoon. Tinuturuan tayo sa discipleship na magpasakop sa Diyos at para iwanan ang sarili natin ideology o iwanan ang sarili nating nakasanayang prinsipyo. That is discipleship. To be transformed, to be changed by God, to become like the person God wanted us to be. This is number 2 part, our part. Okay? And number 3, verse 18 to 19. Okay, 18 to 19. Yan. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Wow! Ito po yung mga tunabahagi natin. Yung pinalaya ng Panginoon, yung pinagpala ng Panginoon na dati possessed, na dati hawak ng kadiliman, ng demonyo, kanyang buhay. Noong si Jesus ay papaalis, puntang ibayo, sasakay siya sa bangka with Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? I changed your mind. I blessed you. I delivered you from darkness. I want you to become my servant. This is the 3rd point. Our part is to serve God. After we are being blessed, let us also be a blessing. Pagkatapos tayo pinalaya, dinisciple, pinagpala ng Diyos, tayo naman po ay maglilingkod sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ka na sumama. Bumalik ka doon, maglingkod ka. Ipahayag mo kung ano yung matinding ginawa ko sa iyo, kung paano kita pinagpala. Tayo naman din ito, this is our part, mga kapatid. Pagkatapos ka pagpalain ng Diyos, huwag kalimutan. Ibalik sa Diyos ang blessing na yan sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. Nalulungkot ang Diyos sa taong pinagpala na tapos nagkukulang na siya ng oras sa Panginoon. Pinagpala na pero ginawa niya ng dulo ang Panginoon. Parang out of convenience ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi nang with gratefulness, hindi nang with thanksgiving, kundi napipilitan na. Kailangan pang bugbugin mo muna bago umaten. Bugbugin mo muna para maglingkod. Kailangan pagsasabihan mo pa muna. Itaas nga kamay ng mga magulang dito. Ano yung nararamdaman nyo? Kapag yung mga anak nyo matataas na pinag-aaralan, limpak-limpak na pera ang kanilang salary, ang unlad na ng kanilang buhay, tapos kinalimutan kayo mga magulang. Ano nararamdaman nyo? Anong sinasabi nyo? Walang utang na loob. Kakalungkot.
Maraming tao ngayon, pagkatapos tinulungan ng Diyos, pagkatapos inangat ng Diyos, pinagpala, nakalimutan na niya kung paano dati siya nagmamakaawa sa Diyos na humingi ng tulong. Ito po gagawin natin. Magpakasipag po tayo lalo sa ating Panginoon. Sabi nga, mahiya tayo. Sabi nga, magkaroon tayo ng utang na loob na malaki sa Diyos. Pakatandaan po natin, talino mo, kalusugan mo, pagpapala mo, kung saan ka man ngayon, dahil sa Diyos. Kung kaya ito yung pangatlong bahagi natin, lalong dagdagan mo yung oras mo sa paglilingkod sa Diyos. Lalong dagdagan mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Lalong dagdagan mo yung sikap mo, maluwalhati ang Diyos. Gamitin mo yung blessing na meron ka at tinatamasa mo. Ang sabi nga ng Panginoon, ang pinakamalungkot na tao ay yung pinagpala ka nga, pero nakalimutan mo yung ginawa ng Diyos sa'yo. Kaya malinaw dito, sabi niya, sabihin mo kung ano yung ginawa ko sa'yo. Maglingkod ka. Ipahayag mo kung gaano ako kabuti, mapagmahal, makapangyarihan. Kaya ito po yung pangatlo, and this is the last. Let us serve God with joy. Let us serve God with all our strength. And let us love God with all our strength. Amen. So in conclusion, verse 16 to 17, sabi dito, those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. Wow! This is a warning as our conclusion. Ang mga taong ito, mga evil. Bakit? Nakita nila na binago yung tao. Ha? Nakita nila yung pagkilos, pagpapala ng Panginoon. Pero ano yung mahalaga sa kanila? Alam niyo ba? Instead na i-welcome si Jesus, instead na mahalin si Jesus, instead na patuloyin si Jesus sa kanilang region, instead na tuwan-tuwa sila dahil yung kanilang kababayan ay binago ng Diyos, yung dating taong kinatatakutan na nila, nananakit, sinasaktan niya kanyang sarili, puno ng kasamaan, binago ng Diyos, hindi nila na-appreciate ang ginawa ng Diyos na blessing. Alam niyo mas mahalaga? Yung pigs. Nang dahil sa yung 2,000 pigs na nawala, inilunod. Doon napunta yung mga demonyo, nalunod. Pinalayas na si Jesus. Ayaw nilang tanggapin kasi ang mahalaga sa kanila, kayamanan. Maraming tao ngayon, ang mahalaga sa kanila, kayamanan. Anong sabi ng Panginoon? Ang mundong ito, ayaw kanya talagang palayain sa prinsipyo ng mundong ito. Ano yun? Materialistic. Makalaman. Yabang. Kailangan maging mayaman ako para sikat ako. Kailangan maging mayaman ako para magawa ko lahat. Puntahan ko lahat. Mabili ko ito. Magkaroon ako nito. Anong sabi ng Bible dyan? Mangmang. Meron bang parable dito eh? Mag-enjoy na lang ako sa buhay kasi ang laki na akong malaki na yung naipon ko. Ano sabi ng Panginoon? Mamayang gabi mamamatay ka.
kanino mapunta ang lahat ng pinaglaanan mo ng isip, lakas, buhay mo. Mga kapatid, let's do the best for the Lord. Let us pray. Father, thank you so much for your word. We love your word. And we want to live according to your will. Thank you for this message. I give you the praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen. Bye-bye. God bless everyone. I love you so much.